Sa US, ang pagtawid ng county border ay maaaring magbawas ng 10 taon sa life expectancy mo ayon sa datos. Sa ilang county, namamatay ang tao bago umabot sa edad na 60, mas mababa pa kaysa sa ilang lugar sa Sub-Saharan Africa. At ang pagkakaiba na mabuhay at mamatay ay kadalasang nakasalalay sa isang bagay, kung gaano ka kalayo sa ospital. Isang buntis na babae ay nahirapang huminga sa likod ng sasakyan, 4 na araw bago ang kanyang takdang panganganak. Sa halip na matay siya sa likod ng sasakyan na yon, 3 minuto na lang mula sa ospital. Hindi sana ito nangyari. Hindi mo ito aasahan sa alinmang lugar na may maayos na sistemang pangkalusugan. Pero ang babaeng ito ay taga Humphreys, Mississippi, kung saan payo ng doktor ay magmaneho ka ng pinakamabilis mo. Ganito ang kakulangan ng ospital sa Estados Unidos. Gumagastos ang mga Amerikano ng doble kada tao sa kalusugan kumpara sa ibang mayayamang demokrasya. Isa itong katotohanan. Sa kabila ng malaking gastos, mas mababa pa rin ang US kaysa sa ibang bansa sa resulta ng kalusugan. Mas maraming ginagastos, mas lumalala ang kalusugan. Pero hindi ito tungkol sa buong bansa. Hindi lahat ng Amerikano ay ipinanganak na pantay. Mahalaga ang lokasyon. Ang problema sa kalusugan sa Amerika ay hindi lang sa mga kapitbahayan, kundi sa buong estado. Pero kung titingnan man ng mas malapitan, tungkol din ito sa mga county. Mga county kung saan ang estadistika ng kalusugan ay maihahambing sa ilan sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Maaring may 10 taong agwat sa inaasahang buhay depende sa estado. Tumawid ka mula Mississippi papuntang Tennessee o West Virginia papuntang Virginia at sa ilang milya lang, maaaring magkaiba ng hanggang 10 taon ang haba ng buhay mo. Ganap na binabago ng hangganan ang kalalabasan. Halimbawa, kung ipinanganak ka sa Massachusetts, Connecticut o New York, malamang naaabot ka ng mga 79 na taon o higit pa. Kung ipinanganak ka sa Mississippi, West Virginia o Alabama, maaaring hindi mo maabot ang 71. At sa ilang mga county, hindi lang 10 taon ang agwat, nagdodobel ito, nagtitriple pa. At hindi lang ito tungkol sa iilang tao, milyon-milyong Amerikano ang malaki ang posibilidad na maikli lang ang buhay nila. Dito na pumapalya ang sistema. Ipinapakita ng datos na may 3 particular na sentro kung saan tuluyan ng tumigil ang sistema. Pemascot County, Missouri, McDowell County, West Virginia, at Humphreys County, Mississippi. Hindi mo sila kilala, pero kung doon tayo pinanganak, sila ang magdedesisyon sa haba ng buhay mo. Sa Amerika, ang zip code mo ang isa sa pinakamalalakas na palatandaan kung gaano ka katagal mabubuhay. Mas malakas ito kaysa sa iyong genetika, mas malakas kaysa sa iyong pamumuhay, at sa maraming pagkakataon, mas malakas pa kaysa sa iyong kita. Ipinapakita ng datos na kung ipinanganak ka sa Pemiscot County, Missouri, maliit ang tsansang umabot ka ng 80 taong gulang. Ayon sa estadistika, mataas ang posibilidad na pumanaw ka ng mas maaga dahil ang karaniwang inaasahang haba ng buhay doon ay 67.4 na taon lamang. Sa ngayon, ang county na ito sa Bible Belt ay tinitirhan ng halos 15,700 katao. Dati, mas marami pa, pero sa paglipas ng mga taon, marami na ang lumipat. Isa sa mga dahilan ay ang kahirapan. Dahil ang karaniwang kita kada tao ay nasa $26,000 lamang, isa ito sa mga pinakamahirap na county sa US. Isa rin ito sa pinakamahirap makahanap ng serbisyong pangkalusugan. Ilang taon nang nanganganib magsara ang nag-iisa nitong ospital. Kung magsara ito, pinakamalapit na emergency room ay 32 hanggang 80 kilometro ang layo at sa emergency, ang pagkaantala ay maaaring ikamatay. Atake sa puso, matinding pagdurugo, overdose, sepsis, lahat ito ay maaaring malampasan kung agad magagamot. Kung hindi, maaaring ikamatay. Kung may pangmatagalang sakit ka, pwedeng mahirapan sa regular na gamutan. Ang ratio ng pasyente sa manggagamot sa pangunahing pangangalaga ay 2,500 sa isa, halos doble ng karaniwang bilang sa US. Mahigit 80% ng mga doktor sa US ay nasa urban na lugar, kaya't maraming rural na rehiyon ang kulang sa serbisyo, tulad ng makikitang pattern sa pagsasara ng mga ospital. At hindi naman pinakamasama ang Pemiscot. Sa buong Mississippi Delta, mahirap talaga makakuha ng atensyong medikal. Kung ipinanganak ka sa Humphreys County, ang inaasahang haba ng buhay ay 67.2 taon lang. Noong 2013, nagsara ang nag-iisang ospital ng county. Walang emergency room, walang reserba o backup. Kung may masama mangyari, mapipilitan kang magmadaling bumiyahe sa mga taniman ng Delta papuntang pinakamalapit na ospital na 25 hanggang 45 minuto ang layo. At hindi pa rin doon natatapos ang pattern. Nawala ng industriya ng carbon ang McDowell County sa West Virginia at hindi na nakabawi.
17,000 katao ang naiwan sa lugar na bumagsak ang ekonomiya at sistema ng pangkalusugan. Ang inaasahang buhay dito ay nasa kalagitnaan ng 60 taon, mas mababa kaysa sa ibang umuunlad na bansa. Napakasama rin ng mga kinalabasan sa kalusugan dito. Hindi lang droga ang problema, kundi pati labis na katabaan, sakit sa pag-iisip, kakulangan sa nutrisyon at malalang sakit. Kailangan ma-ospital ang mga taong ito kapag nagkakasakit. Kailangan nila ng mga doktor na gagabay. Ngunit ang Welch Community Hospital lang ang pagpipilian at naiulat na nanganganib matapos hindi matuloy ang planong pagkuha rito para iligtas ang ospital noong 2024. Walang OBGYN sa bansa. Nagmamaneho ng mahigit 1 oras ang mga babae para manganak. Paulit-ulit ang ganitong pattern sa isang arko ng mga lugar mula Mississippi Delta hanggang gitnang Appalachia. Isang koridor kung saan halos magkapareho ang mapa ng life expectancy at mapa ng mga nagsasarang ospital. Ganito rin ang nararanasan ng milyon-milyong tao sa kanayunan ng Timog na ngayon ay nahaharap sa posibilidad na mawala ang kanilang tanging lokal na ospital. Meron lamang humigit kumulang 2,000 na rural na ospital sa buong Estados Unidos. Ibig sabihin, halos isang katla ng sistema ay wala na o nasa bingit ng pagkawala, lalo na sa Mississippi Delta, gitnang Appalachia hanggang rehiyon ng Texas at ilang bahagi ng Great Plains. Kapag nagsara ang mga ito, malamang na mas bababa pa ang life expectancy sa kanayunang Timog. Pag nagsara ang ospital, hindi lang gusali kundi pati oras at tsansa ng kaligtasan ang nawawala. Sa Clark County, Alabama, binuksan ang Thomasville Regional Medical Center noong 2020. Nakahinga ng maluwag ang mga residente ng county dahil ayon sa media, may makabagong kagamitan ang ospital. Pero pagsapit ng 2024, nagsara na ang ospital. Sa ngayon, sa Clark, kung may matinding emerhensyang dulot ng trauma ang mga pasyente, kailangan nilang bumiyahe ng 70 minuto papunta sa lungsod ng mobile. Ang matagal na paghihintay ay maaring magdulot ng nagagamot na kondisyon na maging permanenteng pinsala o hindi kinakailangang pagkamatay. Kung saan mababa ang inaasahang haba ng buhay, halos palaging may kahirapan. At kapag may kahirapan, maraming tao ang gumagamit ng Medicare. 2 tuldok, 6 na milyong pasyente ng Medicare na sumailalim sa operasyon sa mga rural na lugar ang naglakbay ng 1 oras sa karaniwan para lang makarating sa pagamutan. Tinatayang 1 katlo ng mga Amerikano ay walang akses sa napapanahon at abot-kayang operasyon. Sa Alabama, 23 rural na ospital, halos kalahati ng lahat ng rural na ospital sa estado ay kabilang sa mga ospital na hirap manatiling bukas sa mga county na may mababang life expectancy. Kung ipapatong mo ang 2024 mapang lehislatibo sa mga pagsasara ng ospital na ito, isang bagong krisis ang lumilitaw. Sa panukalang batas na yon, posibleng mabawasan ng higit $100 bilyong ang paggasta sa Medicaid sa susunod na dekada at ang mga rural na lugar ang pinaka-maapektuhan. Kapag binawasan ng Kongreso ang federal na matching rate, ibig sabihin, ang bahaging binabayaran ng federal na pamahalaan, mapipilitang punan ng mga estado ang diferensya. May ilan talagang di kayang magbayad nang ipinakilala ang Affordable Care Act noong 2010 tumangi ang ilang estado sa pagpapalawak ng Medicaid. Mas kaunti ang pressure sa budget ng estado kapag mas maraming tao ang may pribadong insurance. Tama man o mali ang mga estadong yon, pareho pa rin ang naging resulta. Milyon-milyong tao ang naiwan na walang coverage sa mga lugar na pinaka-nangangailangan nito. Ngayon, ang ibang estado na nagpalawak ng Medicaid ay nahaharap sa mga bawas na pwedeng magtanggal ng coverage, hindi rin yon aksidente. Desisyong pampatakaran ito na nakukunwaring usaping heograpiya. Maaring milyon-milyong Amerikano ang mawala ng health coverage at umabot sa 16 na milyon pagsapit ng 2034. Sa bansang ito, milyon-milyong tao ang may mas mababang life expectancy kaysa sa pinakamahirap na lugar sa mundo. Hindi talaga kumikita ang mga rural na ospital. Ganun kasimple. Malaki ang kanilang inaasahan sa Medicaid at Medicare at kadalasan, hindi sapat ang mga bayad na yon para matakpan ang gastos. Kaya nalulugi sila. Isinasara nila ang ospital nila o binibili ng mas malalaking healthcare system. Sa papel, parang tulong ito. Pero sa totoong buhay, pagsasanib ito. At ibig sabihin niyan, tinatanggal ang mga hindi kumikita. Kaya nagsasara ang mga ospital sa probinsya. Natural lang, sumusunod sa pera ang pagbagsak. Sa liblib na lugar sa Mississippi, may babaeng nakahiga sa sahig na hindi humihinga. May sinturon na nakatali sa braso niya. May hypodermic na karayom na itinapon sa sahig sa tabi niya. Mahigit 1 oras pa ang pinakamalapit na ospital sa mahahabang kalsada ng probinsya. Abot ang ambulansa sa pinakamabilis na kaya, pero ang crew, volunteer at part-time na EMT ay milya-milya pa ang layo.
Hinakay ng operator ng 911 ang asawa kung paano gawin ang chest compressions. 3 oras ang lumipas bago dumating ang ambulansya. Pagdating niya sa ospital, inatake na siya sa utak. Matagal nang nandoon ang bara kaya milyon-milyong brain cells na ang nawala. Wala na. Hindi pa rin siya gumagalaw o humihinga tapos may nangyari. Isang hininga, isang kislot sa muka. Buhay pa siya pero halos wala na. Ihiga siya sa tagiliran, siguraduhing malinis ang daanan ng hangin, bantayan ang paggalaw ng dibdib pero may kakaiba kang nararamdaman. Mahirap ipaliwanag pero kakaiba ang itsura ng kanyang muha, parang nakalawlaw, mahina. Sa mga stroke belt county, 40% mas mataas ang stroke deaths kada 100,000 residente kaysa national average at karamihan nito ay dahil sa layo ng ospital. Sa mga rural na county ng stroke belt, umaabot ng higit 45 minuto ang karaniwang oras ng ambulansya sa pagdadala ng pasyente 3 beses na mas matagal kumpara sa average sa lungsod. Sa mga liblib na lugar, karaniwan na ang 3 oras ang kabuuang biyahe papunta sa isang espesyalisadong stroke center. Yan ang realidad. Nilalagyan ng EMT ng oxygen mask ang babae, sinusuri ang vital signs at nagtatanong sa iyo habang inilalagay siya sa stretcher. Sa ambulansya, kinabit siya sa monitor at may ECG na lumalabas. Hindi pa malinaw ang problema pero mukhang seryoso. Maaring patatagin muna siya sa lokal na health clinic. Maaring patatagin siya dito pero kailangan niyang madala agad sa pangunahing ospital. 1 pang oras ang layo nun. Nakarating siya at naging stable, pero simula pa lang ito. Ipinakita ng CT scan na inatak siya sa otak. Ipinakita ng MRI na may bara. Kailangan niya ng gamot, pagmamanman at rehabilitasyon. Makalipas ang ilang linggo, nagkaproblema siya sa memorya, pagkapagod at panghihina ng isang bahagi ng katawan. Makakatulong ang mga gamot at rehabilitasyon pero walang kasiguraduhan na tuluyan siyang gagaling at nagiging magastos na ito. Nahulog siya sa coverage gap kaya siya ang gagastos lahat. Ang ambulansya pa lang ay higit $1,000 na. Ang pagbisita sa ER, scan, kama at gamot ay aabot ng $10,000. Ngayon, mas malaki pa ang gasto sa rehabilitasyon, physical therapy at follow-up kaysa sa kaya niyang kitain. Ngayon, malabo na ang isip niya at hirap mag-concentrate. Sabi ng doktor, kung na-ospital siya agad, baka nag-iba ang resulta. Sa mga rural county sa stroke belt, higit 45 minuto ang karaniwang biyahe ng ambulansya, 3 beses na mas matagal kaysa sa lungsod. Kapag may stroke, bawat segundo ay mahalaga. Kada minutong walang paggamot, halos 1.7 milyong brain cells ang nawawala. Ipinapakita nito ang realidad ng maraming tao sa kanayunan ng Amerika. Ang Mississippi ay kabilang sa tinatawag na stroke belt kasama ng iba pang mga estado sa Timog Silangan. Lahat ay resulta, direkta o hindi, ng mababang kabuhayan, hindi maayos na nutrisyon, labis na katabaan at alta presyon. Kapag mahirap makakuha ng serbisyong medikal, mabilis lumaki ang maliliit na problema. Kung may access ang tao sa pangunahing pangangalagang pangkalusugan, kaysa umasa sa magastos na pang-emergency na gamutan tuwing malala na ang sakit, maaaring hindi na sila magkasakit ng matindi agad. Sa kasalukuyang sistema na inuuna ang gamutan kaysa pag-iwas, panalo ang mga kumpanya ng insurance. Panalo ang mga kumpanya ng gamot, pero talo ang mga tao. Malaking bahagi ng krisis sa kalusugan ng Amerika ay kayang solusyonan sa pamamagitan ng pag-iwas. Maraming buhay ang naliligtas bago pa sila bumagsak. Sa Amerika, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi lang pag-aalaga, kundi tungkol din sa insentibo, lobbying at kapangyarihan na nagtatakda kung ano ang bibigyang prioridad at kung ano ang isasantabi. At sa sistemang ito, pera at tubo ang nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Ang resulta ay halos hindi mo matiis kapag inisip mo ito ng matagal. Mga namamatay ng maaga dahil sa mga bagay na sana ay napigilan, kondisyong sana naagapan at buhay na sana naprotektahan pero hindi nangyari. Kahit may pinakamakabagong teknolohiyang medikal sa buong mundo, bigo pa rin ang sistema na mapangalagaan ang mga tao. Hindi dapat basehan ng lugar ng kapanganakan ang haba ng buhay, pero ganito ang nangyayari sa milyon-milyong tao. May paniniwala tayo na kapag nakatira ka sa isang maunlad na bansa, hindi dapat ganito ang sitwasyon. Pagsapit ng 2030, tinatayang aabot pa sa 700 na mga ospital sa kanayunan ang magsasara. May mga county na sa Mississippi at West Virginia na wala nang nagka-practice na doktor, ni isa wala. Hindi lang lumalala ang ipinapakita ng mapa. Sa ilang lugar, wala na talagang laman. Ang buntis na babae na namatay 3 minuto mula sa ospital ay halimbawa kung paano siya binigo ng heograpiya ng US. Nakakabahala kung gaano kadali nating tanggapin ang sistemang nagdedesisyon.
kung sino ang magkakaroon ng mas mahabang oras at sino ang hindi. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at iyon ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit, magkita tayo sa susunod na Mapak.